Ikaw ba ang tipo ng tao na mahilig magplano? Tinitiyak ang dapat at hindi dapat gawin. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahan na magdesisyon tulad na lamang sa ating buhay kung paano tayo nagdesisyon tanggapin si Jesus at matanggap ang kanyang kaligtasan. Ngunit sa kabilang banda, nasusubok ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos dahil sa mga problema na dumarating sa ating buhay. Dumidepende tayo sa ating kakayahan at mga kayamanan na mayroon tayo. Ngunit lagi natin tatandaan na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Sinabi sa mga awit 49:12-14, maging sikat man ang tao, hindi maiwasan katulad din noong hayop, tiyak siya'y mamamatay. Masdan ninyo yang ang taong nagtiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nanghawak ng mabuti. Tulad niya yung mga tupa sa patayan ding hahantong. Itong si kamatayan, ang kanyang magiging pastol. Ang matuwid magwawagi kapag sumapit ang umaga laban doon sa kaaway na ang bangkay ay bulok na sa daigdig ng mga patay na malayo sa kanila. Walang makakaiwas sa kamatayan. Tiyak lahat tayo mamamatay. Ngunit dalawa lamang ang kapupuntahan ng tao kapag siya ay namatay. At depende ito sa kung sino ang Diyos na kanyang sinamba habang siya'y nabubuhay. Ang taong hindi nagtiwala sa kanyang kayamanan at nagtiwala at sumunod sa Diyos ay may tiyak na kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ito sa awit 49:15, ngunit ako'y ililigtas, hindi ako babayaan, agawin ako ng Diyos sa kamay ng kamatayan. Ang tao man ay maging napakayaman, lumaguman ang kanyang kabuhayan, hindi ito magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Ang ating mga yaman na hindi natin madadala sa libingan. Sa Lucas 15:11-13, ibinahagi ni Jesus ang kwento ng dalawang anak. May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arihan. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sa kwento na ito, kinuha agad ng bunso ang kanyang mamanahin sa ama. Umasa ito sa kanyang yaman. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. At ang pinakamasakit pa nito ay pumunta siya sa malayong lupain kung saan hindi nito kasama ang kanyang ama. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Kung tayo nasa posisyon ng taong ito, tiyak na maghihirap din tayo. Ang paglayo niya sa ama ay tulad ng paglayo natin sa Diyos. Kung lalayo tayo sa ama, mawawalan na rin ng saysay ang ating buhay para na lamang tayong nabubuhay na walang patutunguhan. Binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman, lakas at talento, kaya gamitin natin ito sa kalooban ng Diyos. Ang totoong yaman natin ay hindi lamang sa mga materyal na bagay dito sa mundo. Ang totoong yaman natin ay ang Panginoon at makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Sinabi kay Jesus na isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatihan namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani na sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arihan. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi rin ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalahan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapitin ng sino man nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kadalasan, kung kailan tayo masagana at maraming nakukuha at natatanggap, ay lalo pa tayong naghahangad ng mas marami. Hindi tayo mapoprotektahan ng ating materyal na pag-aari
sa buhay na ito o sa walang hanggan. Kung magtitiwala tayo sa kayamanan at ang puso natin ay nasa ating kayamanan at ang mga bagay dito sa mundong hindi natin naibibigay sa Diyos ang pagluwalhati at pagsamba na nararapat ipagkaloob sa Kanya. Kung tayo ay magpapagat sa dahilan lamang na gusto natin yumaman, ito ay mawawala ng kabuluhan. Maaaring ito ay mawala anumang oras na hindi natin inaasahan. Gaya na nakasaad sa Kawikaan 23:4-5. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipat sa kalawakan. Hindi masama ang magsumikap upang gumanda ang ating buhay at magkaroon ng kayamanan. Ang mga bagay na ating nakakamtan at mga kayamanan na ating natatanggap ay ating gamitin para sa kalwalatihan ng Diyos. Ang Panginoon ang nagbibigay ng mga ito at pinagkakalooban niya tayo ng masaganang pagpapala at biyaya, hindi lang para sa sarili natin, ngunit ito ay para sa kanyang kaharian at kalwalatihan. Sabi nga sa Matthew 6:33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Unahin natin ang kanyang katuwiran at ang kaharian, at ito ang magbibigay sa atin ng seguridad. Sa Mateo 6:19-20, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Marahil ang kayamanan ng mundo ay nagdudulot sa atin ng saganang buhay at nagbibigay nito ng ating pangangailangan. Ngunit ang lahat ng ito ay walang saysay kung hindi natin kasama ang Panginoon. Sa Kanya lamang ang tunay na kaligayahan, yaman at kaligtasan. Walang yaman ang makakatumbas sa ating Panginoon Yesus. Walang kapalit na halaga ang buhay na Kanyang inihalay dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sa Diyos ang papuri.